Noong mga nakaraang panahon, ang bayan ng Arayat dito sa lalawigan ng Pampanga ay kilala bilang isang tahimik at liblib na lugar. Isang komunidad na minsang nababalot ng pangamba at kawalan ng katiyakan. Marami ang nag-aakalang ang lugar na ito ay mananatiling tahimik, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa takot. Ngunit, may mas dakilang plano ang Diyos. Sa lugar na minsang pinangingilagan, ang Ebanghelyo ay ipinahayag. Sa lupaing tila tuyo, ang pananampalataya ay itinanim. Unti-unting napalitan ang takot ng pag-asa. Ang katahimikan ay napuno ng awit ng papuri at mga panalangin. At ang lugar na ito ay naging tahanan ng pananampalataya. Ngayon, sa paanan ng Bundok Arayat, may isang iglesyang tumatayong patotoo na walang lugar na hindi kayang baguhin ng Diyos. Ito po ang aming kwento mula sa katahimikan patungo sa kalwalhatian, mula sa takot patungo sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. January 21, 2000, ito po ang araw na nagsimula ang gawain ng Panginoon dito sa Buen Suceso, Arayat, Pampanga sa pangunguna po ng ating mahal na yumaong pastor, si Pastor Nelson Manzon. Ang sending church po natin ay ang Ambassador Fundamental Baptist Church na pinangungunahan po ni Pastor Ferdinand Reynon. Sinimula ng gawain ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang salita. Sa tulong din po ng mga kapatiran sa Heaven's Glory Bible Baptist Church. Sa biyaya ng Panginoon, nasimula ng mga unang Bible study po dito. Sa tulong ng ating Panginoon at mga kapatiran sa Hillcrest Baptist Church, nabili ang isang unit na siyang nagsisilbing church building po natin ngayon. Ang building na dating bakery, ngayon isa ng lugar na pinagtitipunan ng mga manampalataya
para sambahin po ang ating Panginoon. December 2000, naganap po ang unang pagbabautismo. Taong 2003, isang panibagong biyaya ang pinagkaloob po ng Panginoon sa atin. Isang unit pa ang nabili na siyang ginagamit ngayon sa Sunday School ng mga kabataan. At kamakailan lamang po ay nagkaroon ng pagsasaayos para ito ay maging Juniors Church, Fellowship Hall, Pastor's Office, and Prophet's Chamber. Mula sa maliit na simula, pinalawak ng Diyos ang kanyang gawain. Mga kaluluwang naligtas, mga buhay na nabago, mga pamilyang nakabalik sa Panginoon. Hindi lamang sa 4 na sulok ng iglesia, kundi hanggang sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang unang pangalan po ng ating iglesia ay The New and Living Way Ambassador Fundamental Baptist Mission. Taong 2005 nang ma-organize ang ating church bilang isang local church. Naging self-supporting, self-propagating at self-governing at opisyal na pinangalanan ng ating church ng The New and Living Way Baptist Church. Ang ating pong vision is to fulfill the Great Commission given by God through His grace and for His glory alone. Sabi nga po sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." Our vision also is to be a Christ-centered church na namumuhay ayon po sa salita ng Diyos, masigasig at tapat na naglilingkod po sa ating Panginoon. Ang mission naman po natin is to reach the world by preaching the Word. To serve God, to reach souls for the Lord, to baptize all who believe, to teach and disciple believers. Taong 2021, isang hamon ang ating hinarap sa pagpanaw ng ating mahal na pastor, Pastor Nelson Manzon. Pero sa paglipas ng panahon, sa biyaya ng ating Panginoon, patuloy na pinalago niya ang kanyang gawain dito sa bayan ng Arayat. Nakaranas man tayo ng pagsubok dahil sa pandemya, pero dahil sa katapatan ng Panginoon, tayo ay nakapagpatuloy. Unti-unti sa tulong ng bawat miyembro at lalo't higit sa tulong ng ating Diyos, tayo'y nakabangon at nakapagpatuloy. Bagamat po pumanaw na po si Pastor Nelson Manzon, nagtuloy-tuloy po ang gawain sa paglilid po ng aming butihing pastor na si Pastor Jason Manzon. Blessed po ako dito dahil napakabait po ng lahat ng mga member. Bagamat po ako'y malayo, nasa Angeles pa po ako. Pero masaya po ako kahit malayo dahil naglilingkod po ako sa Panginoon. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. At bukod po dito, napakasigasig po ng aming pastor at ang aming pastor wife na si Ma'am Aiselin. Napakasigasig po nila sa gawain at nagsakripisyo po sila nung mawala na po si Pastor Nelson Manzon, lalo pa pong lumago ang gawain at marami pong naligtas na mga kaluluwa. Dito po ako nag-grow spiritually po. Marami na rin po akong natutunan ng nakakapag-soul winning na rin po ako at nakakapagturo ng bata. Sa mga nakalipas na taon, lalo pa po tayong pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga gawain upang maibahagi ang kanyang salita. Matulungan ang mga tao na lumago sa pananampalataya at
makapaglingkod sa Diyos ng may buong katapatan. Nagpatuloy rin ang mga gawain para sa mga kabataan gaya ng Children Extension Classes at Youth Fellowship. Nitong mga nakalipas na taon, nagkaroon na rin po tayo ng College and Career Department. Nagpatuloy ang mga gawain gaya ng Church Choir. Nasimulan din ang Music Ministry at nabuo ang Church Orchestra Group. Sa biyaya ng Panginoon, lalong napalago ang Men and Ladies Ministries. Dito po sa aming iglesia, meron po kaming Ladies Fellowship na ginaganap po once a month at nagkakaroon po ng pagsama-sama po yung aming pong mga kababaihan. Nagkakaroon po kami ng pagkakataon na mag-fellowship at nagpapalakasan po sa bawat isa. Ako po ay isang mapalad dahil po membro po ako ng NLWBC. At dito ko po natagpuan ang tunay po na pagkakapatiran po. At salamat po sa Panginoon na umabot na po kami ng 26 years. At salamat po sa mga gawain po na meron po kami. Salamat po sa aming pong pastor at kay Ma'am Ice na salamat po sa Panginoon. Binigyan niya po kami ng mga leaders na tunay po na napaka-dedicated po nila sa gawain. Ako po ay nagpasalamat sa aming pong church. Blessed po nagka-fellowship po kami ng mga men. Hindi lang po kami nag-enjoy, marami po kaming natutunan, lalo na po sa mga Bible study at mag-soul winning. Sana po lahat ng mga men sa church na makisali. Sana po nga mag-grow din po spiritual. Nagpatuloy din at lalong pinaigting ang mga soul-winning programs, Bible studies, online ministries, and discipleship programs. Patuloy ding nakikibahagi ang mga miyembro sa pagsasaulo ng salita ng Diyos at pagbabasa ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon na parami ng parami ang bilang ng mga taong nabago ang buhay at pamilyang naglilingkod ng sama-sama sa Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kami po ay dinako niya sa iglesia pong ito, na kami po ay natutunan kung paano po maglingkod ng tama sa Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa family na kami po ay nagagamit sa kanyang gawain, magkaroon po ng privilege na magkaroon po ng ministry sa kanyang gawain. Dito po sa NLWPC, masasabi ko po na marami po kaming natutunan ng aking pong pamilya, especially po sa aking pong anak. Nagpapasalamat po ako sa leading po ng Panginoon po sa amin na dinala niya po kami dito po sa NLWPC. At marami po kaming natututunan, katulad na lang po ng pagbabasa ng Bible at pagme-memorize din po. At siyempre po sa anak ko po na lumalaki po sa gawain din po dito po sa church. It was the grace of God that led our family to the NLWBC family. I praise and thank God first for our brethren na through their testimonies and our fellowships, we learn from each other. Second, for our leaders, officers, and ministry workers who run their race with patience and with Jesus at the centers of their lives. Naging encouragement po kayo sa amin dahil na-witness po namin yung joy nyo in serving God and yung obedience and generosity nyo po from your heart. And lastly, to Sis Ice and Pastor J, na may care and compassion po sa aming lahat na members. We're forever grateful po kami for your unending prayers and collaborative effort to help us have a vision and grow spiritually. Thank you for sharing us on how to be a faithful servant. Thank you for consistently reminding us to honor God first and give our very best to Him because He is worthy. Thanks everyone po. Happy anniversary! Isa sa mga desire ng isang tunay na Kristiyano ay yung lumago po siya sa kanyang pananampalataya.
Tulad nga po ng salita ng Panginoon, we are reminded on 2 Peter chapter 3 and 18, verse 18, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat sa Panginoon dahil sa napakalaking biyaya, He led us to NLWBC. Sa pangunguna po ng ating mahal na pastor, na ang tinuturo lamang po niya ay katotohanan po ng salita ng Panginoon, mga doktrina na ayon po sa guidance at pangunguna ng salita ng Panginoon. Mas lalo po kaming lumago sa aming relasyon sa Kanya, mas lumalim po yung pagkakilala po namin sa Panginoong Hesukristo at mas naunawaan po namin yung tunay na purpose na aming buhay. Kaya salamat dahil napakalaking blessing dahil right now kami po ay patuloy na nagagamit po sa iba't ibang ministry ng aming church dahil lamang po yan sa biyaya ng Panginoon. Taong 2022, isang malaking biyaya ang kaloob ng Diyos nang masimula ng 3 missions sa Barangay San Jose, Barangay Corazon de Jesus, at Barangay Cafe sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Nagsimula po ang gawain dito sa Tarlac noong February 24, year 2022. Ito po ay dating isang maliit lang na Bible study sa mga employee po ng aming po miyembro, ang Fairness Family. Pero salamat po sa Panginoon, after ng isang krusada na ginanap po dito sa lugar po ng San Jose, ang Diyos ay nagpalago po ng kanyang gawain. At salamat, nagkaroon po ng mga bunga at sila po ay nagpatuloy na bautismuhan at ngayon ay nagagamit din po sa kanya pong gawain. Isang malaking blessing din po na nabuksan ang gawain dito po sa lugar ng Barangay Cafe, kung saan po inilagay ang inyong lingkod upang pangunahan ito. Salamat po sa Panginoon dahil kada linggo na kami po ay bumibisita po doon, nakikita namin yung mga tao na nababago yung kanilang buhay, mga tao na naliligtas at nagpapatuloy po na maglingkod sa ating Panginoon. Napakalaking blessing po na maging member ng The New and Living Way Baptist Church sa pangunguna po ng aming mahal na pastor, Pastor Jason, and yung kanya po may bahay na si Ma'am Ice, dahil nakita po namin kung paano po tunay mahalin yung Panginoon, kung paano yung tunay na paglilingkod sa Kanya, at kung paano yung tunay mahalin yung mga tao na wala pa pong Kristo sa kanilang puso. Salamat po dahil ang church ay meron pong puso sa mission, at salamat dahil tayo po ay naging part sa mga ministry po na nabuksan. Salamat po sa Panginoon, hindi lang po ito basta church na pinupuntahan ng mga tao kapag sila may pangangailangan, kundi ito po isang church na tinuturuan tayo paano mahalin yung Diyos at ibigay yung buong buhay po natin sa Kanya. Ang mission po namin sa Corazon ay napakalaking pagpapala po sa amin, lalo na naging kabahagi po kami ng gawain ng Panginoon. Malaking blessing din po sa amin na makita yung paglago ng aming po mga mini-minister doon. At the same time, masaya po kami na makita yung dulot ng ebanghelyo sa kanila pong mga buhay. Yung mga dating hindi nakakakilala sa Kanya, ngayon kasama na po namin sila na naglilingkod sa Panginoon. At kasama na din po namin sila na naghihikayat ng kaluluwa at dinadala ito sa Panginoon. Tunay nga po na ang lahat ng ito ay para po sa kapurihan ng Diyos. Yung Panginoon Diyos ay mabuti po siya, kaya maraming mga kaluluwa po ang naliligtas, idinaragdag ng Panginoon, mga nababautismuhan, at nakakasama po namin maghikayat din po, magbigay ng tracts. Meron nga pong times na kahit hindi po kami naka-schedule ng soul winning, sila po mismo on their own, lumalabas po sila, magbibigay ng tracts, magsa-soul winning, and then magre-report po sila. Nakakagalak po sa puso. Nawa, kumilos po ang Panginoon at siya po ang patuloy na maitaas sa pagpapalaganap, lalong-lalo na sa kanyang mga salita, na marami pang mga kaluluwa makakilala at makasama po sa gawain po ng ito po sa lugar po ng San Jose. Pinagpipray din po namin na magkaroon din po ng isang malaking church dito po sa lugar po ng Concepcion. At sama niyo po sa prayer na kumilos at bless din po ng Panginoon yung mga bawat manggagawa upang ma-provide po ito pong pinagpipray po namin, ang vision po ng church na magkaroon po ng church dito sa lugar ng Concepcion. Ako po na-bless po sa
pagiging member po at part po ng church po na ito, the New Living Way Baptist Church po, na tinulungan po niya ako mamulat po sa mundong po na ito, na puro po kasalanan po itong mundong kinagagalawan ko po, na ang Panginoon lang po yung talagang magliligtas po sa atin. Tinulungan po nila ako paano po tamang paglikuran yung Panginoon, at tinuruan din po nila ako paano po yung yung pagka-pray po, yung pagkanta po, yung parang as rin po, paglilingkod po sa Panginoon. Binigyan din po ako ng opportunity ng church po na ito na i-express po yung sarili ko sa Panginoon. Pakita ko po yung pagmamahal ko po sa Kanya, kagaya po ng pagmamahal po niya sa akin. Nitong nakaraang taong 2025, nabuksan naman po ang gawain sa Barangay Bitas, dito rin sa bayan ng Arayat. At marami pang mga potensyal na lugar ang ating ipinapanalangin na kung saan ay maaaring magamit tayo ng Panginoon sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita. Hindi lamang dito sa bansa nagiging bahagi ang ating church sa gawain ng Panginoon mula sa isang misyonaryo na sinusuportahan bago po ang pandemya. Salamat sa Panginoon, umaabot na sa 39 na mga misyonaryo ang ating natutulungan sa panalangin at suportang pinansyal sa mga gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanila sa lokal man o ibayang dagat. Maraming salamat din po sa Panginoon sa mga miyembrong kinikilos niya upang magsuko ng buhay para sa Kanya. Sa loob ng 26 years, ang The New and Living Way Baptist Church ay daluyan ng paglago, paglilingkod at tunay na pamuhay sa Kanyang salita. Nagpapasalamat ako dahil ako ay nakapabilang sa iglesia po ito, at tunay po talaga na napakabuti ng Panginoon dahil ako po ay nandito na ginagamit po sa Kanyang gawain. Sa ngayon, nasa 15 mga miyembro na ng ating church ang pumapasok sa Hillcrest Baptist College of Ministry. Ngayong taon, dalangin natin na 4 sa kanila ay makakapagtapos na sa Bible College. Salamat din sa Panginoon sa mga bagong pagsasaayos sa ating bahay pananambahan at maging sa ating other unit. Blessing din po nitong taong 2025, nagkaroon tayo ng isang bagong sasakyan mula sa Panginoon na nagagamit ngayon sa Kanyang gawain. Sa loob po ng 21 years na nandito po ako sa church, dito po ako nagamit at dito po natutunan kung paano magkaroon po ng burden sa mga kaluluwa. At salamat po sa Panginoon at nagkaroon po ako ng ministry dito at nagkaroon po ng pagkakataon upang makabahagi din po sa mga activity. Ang The New and Living Way Baptist Church ay hindi ang gusaling ito, kundi ang mga taong nananatili sa panalangin, nananatili sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos, nananatili sa pagmamahal sa ating Panginoon, nananatili sa paglilingkod, nananatili kahit may mga pagsubok. Mga lingkod na hindi humihingi ng anumang kapalit o anumang pagkilala. Sapagkat alam natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. 26 na taon na ang lumipas. Ngunit, hindi pa po tapos ang gawain ng Diyos. Mas malaki pa ang plano ng Diyos. Mas marami pang kaluluwa ang ating aabutin. Mas masigasig na paglilingkod pa ang ating nais na ipagkaloob. May mga panalangin pang sasagutin. May mga kwento pa ng pananampalataya ang isusulat ng Diyos. Para sa taong ito, ang dalangin natin sa Panginoon is that every member should be a prayer warrior. Every member should be a soul winner, and every member should be a discipler. We will go deeper in our walk with God. Palalimin pa po natin ang Bible teaching, paigtingin ang pananalangin, at ipamuhay ang salita po ng Diyos. Ikalawa po, sa tulong ng Panginoon, we will go stronger as a church family.
Wala pong maiiwan, walang nag-iisa sa pananampalataya. Ikatlo, we will go further in reaching souls dito po sa ating komunidad, sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Through missions, outreach, at paggamit ng teknolohiya, we will bring the unchanging message of Christ to a changing world. Our commitment is to serve God faithfully, to give sacrificially, and to pray continually. We will train disciples, raise leaders, and send servant leaders. Mga minamahal na kapatid, as we celebrate our 26th anniversary, we thank God for how far He has brought us. Habang tinitingnan po natin ang nakaraan, puno po tayo ng pagpapasalamat. Pero higit sa lahat, we look forward with faith. This church did not exist because of human strength. Nandito po tayo because God has a purpose for us and we want to serve Him and glorify Him in our lives. At ngayon po, as one church and one family, we will step forward in faith, revive, and renew. We are praying to God to expand our coast sa ating pong mga prayers and commitment, and Lord willing, sa mga taong ipagkakatiwala po niya sa atin, ay maipagkaloob po niya ang desire ng ating puso sa mas marami pang mananampalataya na maglingkod sa Kanya dito sa ating lugar at sa mas malawak na lugar na ating mapagtitipunan sa ating pagsamba sa ating Panginoon. With hearts united, hands ready to serve, and eyes fixed on our Lord Jesus Christ, tayo po ay magpapatuloy para sa kapurihan ng ating Panginoon.